Anong gusto mo? Tawagin kita sa harap ng mga empleyado mo ng Jovan? Isa pa, boss kita. Sa mansyon pwede pa kitang tawagin sa pangalan mo dahil yun ang gusto mo. Pero kapag nasa labas at lalo na dito sa kumpanya nyo, tatawagin kitang sir. Baka ano pang sabihin ng mga empleyado mo kapag narinig nilang tinawag kita sa first name mo. Iba kapag nasa labas na, ibang usapan na yun. Mahaba kong paliwanag sa kanya. Totoo naman, ano na lang ang sasabihin ng mga empleyado niya kung tinawag ko siya sa pangalan niya? I don't care what they say. I'm the one you follow because I'm the boss. So when I tell you to call me Jovan, do it. Napasimangot naman ako sa kanyang tinuran. Bossy na naman siya ah. Maisipan din talaga na lalaking to eh. Akma pa sana ako magsasalita nang bumukas na ang elevator at dere-derechong pumasok ang damuho kong boss. Napailing na lang ako bago sumunod dito. Anyway, Alexa, sasama ka ulit sa akin bukas dito sa kumpanya. Napalingon naman ako sa kanya. Bakit? Matatapos ko naman ngayong gabi ang pag-e-edit. Bakit sasama pa ako ulit sa'yo? Nagtataka kong tanong. Cause I'm taking you to the meeting tomorrow. You need to be there dahil ikaw ang naging photographer ng wine. Didiretso tayo sa mall ngayon para bumili ng mga damit mo. Napamaang ako. Isasama niya ako sa meeting bukas? Sa sandali, wala naman sa usapan na pupunta ako sa meeting bukas ah. Usapan lang natin, tutulungan kita sa shoot ng mga wine. Nakangising nilingon naman niya ako. Oh, I'm sorry I forgot to tell you na dapat nandun ka sa meeting dahil ipapaliwanag mong ibig sabihin ng ginawa mong shoot sa mga wine na to impress the board. Hindi ka pwedeng umatras dahil naumpisan mo na. Jeez, isang masamang tingin ang ginawad ko sa kanya. Lintik, naisahan niya ako. Bakit hindi niya sinabi na may ganun na pala? Kung alam ko lang, edi sana hindi na ako nagbida-bida. Nakakainis. Saka bakit mga damit ang sinabi mo? Bukas lang naman ako a-attend ng meeting ah. Isang damit lang ayos na. First time kong haharap sa mga matataas na tao. Kailangan presentable ako. Wala pa naman akong damit na maganda-ganda na pwede sa ganong klaseng meeting. Buti nag-offer siya. Hindi ko yung tatanggihan dahil kailangan din naman na maayos ako sa meeting at para na rin hindi siya mapahiya. Mas lalong umisi ang mokong. Napataas naman ako ng aking kilay. Hindi ko talaga gusto ang ganitong klaseng ngisi niya. Bumukas ang elevator kaya lumabas na kami. Nakapumulsang naglakad ang boss ko. Sinabayan ko naman ang lakad niya. Naghihintay ako sa magiging sagot niya sa akin. Well, I still need another secretary for the whole week. Eva is busy with my scads, calls and finalizing my meetings next week. Instead of looking for someone else, naisip ko na ikaw na lang ang kunin. Wait, stop. Putol ko sa sinasabi niya. Tapos pumunta sa kanyang harap. Huminga muna ako ng malalim para ikalma ang sarili. Tapos, seryoso siyang tinignan. Kukunin mo akong sekretary ng buong linggo? Ano naman ang alam ko sa pagiging sekretary? Hindi ako nakagraduate ng college at hanggang high school lang ako. Bakit ako pang napili mo? Isa pa, walang mag-aalaga kay Eliza. No, hindi ako papayag sa gusto mo. Seryoso at final kong sambit. Hindi porket siyang boss ko, magdedesisyon na lang siya agad-agad nang hindi sinasabi sa akin. May karapatan pa rin naman ako magdesisyon para sa sarili ko. Kung kanina ay pangisi-ngisi ito, ngayon ay naging seryoso ng muka at salubong na rin ang kilay. Tss, tama naman ang sinabi ko ah. Hindi mahirap ang gagawin mo, Alexa. All you have to do is make me coffee. Other easy paperworks remind me of what I will do for the whole day. That's it. You will just wait for my other orders. And as for Eliza, don't worry because Mia is there. Pwede ko siyang kausapin na siya munang bahala kay Eliza. Close naman ang dalawa kaya walang problema. Malamig niyang sabi. Ayoko pa rin. Masanay ako sa gawain ko sa mansyon kaysa dito sa kumpanya niya. Oh, and one more thing. You also have a salary from me for 1 week being my secretary. The salary you will receive from Lolo is different. Napatigil naman ako. Sasahuran niya ako sa pagiging sekretary ko. Wait, natatempt na ako. Sideline din yun, Alexa. Sigurado kang sasahuran mo ko? Baka naman scam yan ha? Nakataas ang kilay na tanong ko. Kailangan ko munang makasigurado. Baka inuutulang ako ng lalaking ito para pumayag ako sa gusto niya eh. Unti-unti namang nawala ang pagkakakunot ng noo niya tapos ngumisi na. Tingnan mo tong lalaking to. Napaka-moody. Daig pang babae sa bilis magpalit ng mood. Of course, you will work in my company so you will receive a salary. So tinatanggap mo bang trabahong inaalok ko? Isang malawak na ngiti naman ang pumaskil sa aking labi. Tatanggapin ko syempre. May sasahurin pala ako eh.
Saka magtatrabaho naman ako kaya okay lang. Paghihirapan ko naman ng perang matatanggap. Kailangan ko makapag-ipon dahil gusto kong pag-aralin si Mia. Gusto ko siyang makapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko man natupad yun, gusto ko ang kapatid ko na ang tumupad. Deal, hindi mo naman sinabi na may sahod pala eh. Papatusin ko yan. Kailangan ko mag-ipon para sa pag-aaral ni Mia. Kumunot ang noo niya. Nag-iipon ka para sa pag-aaral ni Mia? High school na siya, right? Anong year? 4th year high school na sa pasukan. Kailangan ko mag-ipon dahil ipapasok ko sa school malapit sa subdivision niyo. Para hindi hassle sa kanyang biyahe. Semi-private ang school na yun pero kaya ko naman basta sisipagan ko lang sa pagtatrabaho. Why don't you enroll her in Silverius University? Grand Pass University has a high school and college. Magkabilaan lang naman. Siguradong bibigyan ka ni Lolo ng scholarship si Mia. O baka nga maging libre pa. Kesa mag-ipon ka at ipasok siya sa ibang school. Mas maganda naman ang university namin, suggestion niya. Pati pala university meron sila. Grabe talaga, ang yaman nila. Businessman talaga si Lolo. Halos lahat ata pinasok na nito. Okay sanang offer niya pero ayoko nang hindi ko talaga pinaghihirapan ng isang bagay. Bumuntong hininga ako bago umiling. Salamat sa offer pero mas gusto kong pinaghirapan ng pagpapaaral kay Mia. Isa pa, sobra-sobra nang natulong niyo sa amin. Ayokong abusuhin ang kabaitan niyo sa amin. Okay na ako doon pag-aralin ng kapatid ko. Alright, if that's what you want. But my offer is still open in case you change your mind. Tumango na lang ako. Nakaka-attempt sobra. Sino bang hindi? Isang magandang universidad yun pero ayokong abusuhin ang kanilang kabaitan. Lalo na si Lolo. Noong nasa ospital si Mia, sobrang laki ng bill namin. Ang gastos sa pagkain at gamot ng kapatid ko, sila rin ang gumastos. Wala kaming nilabas kahit piso man lang dahil ayaw ni Lolo at Jovan. Tapos pinapatira pa nila kami. Pagkain namin wala kaming binibili. Wala kaming binabayaran na ilaw at tubig. Pati bahay wala. Sobra-sobra ng tulong nila. Alam kong mabait si Lolo at wala lang sa kanyang lahat ng ginagastos niya sa amin. Pero para sa akin sobrang nakakahiya na. Katulong lang ako sa mansyon. Kaya kahit mag-offer sila ngayon ng tulong para sa amin, tatanggihan ko na. Tama nang natulong nila. Sobrang tatanawin kong utang na loob yun lalo na kung nasa ospital si Mia. Let's go. Pumunta na tayo ng mall para bumili ng gamit mo. Then duman tayo ng Jollibee para bumili ng pasalubong kila Eliza. Okay, masigla kong sagot bago nakangiting naglakad. Habang binabaybay namin ng papunta sa exit napansin ko ang mga nadadaanan namin at tao sa lobby na tumitingin sa amin. At base sa kanilang tinginan at bulungan kami ng amo ko ang pinag-uusapan nila. Amoy ko eh. Alam kong hilatsan ng mga tsismosa. Tumira ako sa squatter. Kaya alam na alam ko. Sigurado kasing nakita nilang eksena kanina. Bakit ba nawala na isip ko na maraming tao nga pala dito? Hays, Alexa, 8:00 na ng gabi na makauwi kami ni Jovan sa mansyon. Saktong hindi pa pala kami kumakain ng lahat kaya pinagsalu-saluhan namin ang binili ng boss ko na Jollibee. Pinatawag rin ni Lolo si Mama para sabay-sabay na kaming kumain. Natutuwa daw siya dahil masaya ang dati nilang hapagkainan. Mas masarap daw kumain ng marami at sabay-sabay. Matapos ang masayang hapunan, ginawa ko naman ang trabaho ko. Nilinisan ko si Eliza, pinainom ng vitamins at pinatulog. Tapos umuwi na ako sa bahay para gawin ang natira ko pang i-edit na picture. Kailangan ko itong matapos ngayong gabi. Bandang 11 na matapos ako sa pag-i-edit. Sinave ko yun sa laptop tapos sinanda ko naman ang isusuot para bukas. Pinili kong isang casual dress na papatungan ko ng blazer tapos 2 inches heels. Lahat ng ito'y si Jovan ang pumili at nang okay na ay doon na ako nagpasyang mahiga. Kanina ko pa talaga nararamdaman ng antok at pagod. Kinabukasan, abot langit ang kabang nararamdaman ko habang nakasakay sa elevator. Papaakyat sa opisina ni Jovan. 9:00 pa raw ang simula ng meeting at 8:00 pa lang. Doon muna ako pinag-stay ni Jovan sa kanyang opisina. Sakto rin daw na pagtapos ng meeting, sisimulan ko ng trabaho ko bilang sekretary niya. Hindi ko maiwasan na pasimple pagmasdan ng aking katabi. Ang aura nito ay kakaiba ngayon. Mas maotoridad ang tindigan nito. Nakasuot siya ng black fitted suit at isang mamahaling sapatos. Mukhang mahalagang tao talagang nasa meeting mamaya. Mas lalo tuloy akong kinabahan. Sana hindi ako mapahiya. Pagdating namin sa floor kung saan ang opisina ni Jovan, isang babaeng balingkinita ng katawan at maganda ang sumalubong sa amin.
Nakasuot siya ng isang sleeveless sky blue top at black pencil cut skirt. Naka-high ponytail ang buhok nito. Nakatingala ako sa babae dahil nakasuot siya ng 3 inches na heels. Matangkad na ito pero nag-heels pa rin. Naging kapantay niya tuloy ng height ang boss ko. "Good morning, sir." Nakangiting bati ng babae kay Jovan. May halong lambing ang boses nito. Nangunot ang noo ko dahil kakaibang titig na ginagawad nito sa lalaking kaharap. "Eva, please assist Alexa to her assigned table." Malamig na utos ni Jovan. Eva? Siya yung sekretary ni Jovan? Ang ganda-ganda niya. Hindi halatang sekretary siya Akala ko nga kliyente o bisita. Grabe kasing ayos niya, parang Natigil ako sa akin sasambitin sa aking naisip nang bakit ang mapanghusganting nito. Aba, mukhang may attitude ang babae. "Pardon sir, table po, para saan sir?" Hindi pa niya alam na dalawa ang magiging sekretary ng boss niya ngayong week na to. "This is Alexa, my temporary second secretary for this week. You are busy with the things I asked you to do, so hinard ko siya para gawin ang iba mong trabaho. Hindi mo kayang pagsabay-sabayin lahat, so I decide na kumuha muna ng secretary." "What? Sir, I can do it. Kaya ko naman pagsabay-sabayin ng mga dapat kong gawin. You don't have to hire another secretary." Angal nito sabay sulyap sa akin. Kitang-kita ko sa mata niyang iritasyon sa kaalamang dalawa kaming magiging sekretary ni Jovan. Aba, hindi ako ang nagdesisyon. Ang boss niya. Pumayag lang ako dahil may sahod ako matatanggap. My decision is final. Eva, gawin mo na lang inuutos ko. Medyo naiiritang sagot ng boss ko. Parang maamong tupa na tumango ang babae bago bahagyang yumuko. Humarap sa akin si Jovan kaya umayos ako ng tayo at hinintay ang sasabihin niya. "Go with her, mauna na ako sa opisina ko. Mamaya pa naman ang meeting, ready mo lang ang laptop. I-double check mo na rin baka may nakaligtaan kang ayusin. I will call you on the intercom when I have an order." Mahina akong saad niya. "Okay, sige." May klikong sagot na siyang kinatungo niya bago naglakad palayo sa amin. Hindi na nito pinansin si Eva at basta nalagpasan na lang niya. "Let's go. Ipapakita ko sa iyo magiging table mo." Napatingin ako sa kanya saka tumango. Maarte akong inismidan nito bago ako tinalikuran at nauna nang maglakad. "This will be your table," sambit ni Eva at tinuro ang table, hindi kalayuan sa opisina ni Jovan. Pinasadahan ko naman na magiging table ko. Kompleto ng gamit doon pati ang telepono. Katamtaman lang ang laki at sakto lang sa akin. Mukhang komportable naman ang office chair. Wala akong alam sa pagiging isang secretary pero bigla akong na-excite nang makita ang magiging table ko. Office girl na ang peg ko. "Bakit ganyan ka kung tumingin sa magiging table mo? Hindi ka comfortable? Hindi mo nagustuhan?" Mataray na tanong ni Eva sa aking tabi. Nang tingalain ko siya ay nakataas ang isang kilay nito sa akin. "Hindi sa ganon, pinagmasdan ko lang." Hindi ko natuloy ang sinasabi ng sumingit siya. Namewang ito sa aking harap. "Ipapaalala ko lang sa iyo hindi ka magtatagal na sekretary ni Sir Jovan. Pansamantala ka lang dahil busy ako sa paperworks na binigay niya. Kaya huwag kang mag-inarte kung ganyan kasimple ang table mo. Temporary secretary ka lang." Mataray na sabi niya. Anong problema ng babaeng to? Kanina ko pa siya nahahalata Kung makatingin sa akin ang mga mata niyang mapanghusga, akala mo may ginawa akong mali. Ngayon naman kung ano-anong sinasabi niya. "Huwag kang mag-alala, hindi ko aagawin ang trabaho mo. Bilang sekretary kay Sir Jovan, may sarili akong trabaho. Nagkataon lang na kailangan ni boss na isa pang sekretary." Seryoso kong sagot sa kanya. Tumaas ang sangkiling to. "Good, buti naman madali kang makagets. Sige, maiwan na kita dyan, may trabaho pa ako." Bago tumalikod ay inismidan muna niya ako. Napailing na lang ako sa ugali niya. Gustuhin ko mang patulan ng kataraya niya. Pinigilan ko na lang sarili ko. Baka kung saan pa mapunta at malagot pa ako kay Sir Jovan. Binalingan ko muli ang aking table saka ngumiti. I-feel ko muna ang ganitong klaseng trabaho. Minsan ko lang maranasan ng ganito. Umupo ako sa office chair at nilabas ang dala-dala kong laptop. Dinouble check ko ang mga inedit kong picture. Baka kasi may nakaligtaan ako. So far naman ay ayos lahat. Ready na para i-present sa meeting mamaya. "Good job, Mr. Silverio. The wine shot is very beautiful and the quality is good. We can now release it to the public. Anyway, who is the best photographer you got? Can we meet him? He is good." Lihim naman ako napangiti dahil sa komento ng board members. Hindi ko akalain na magugustuhan at pupurihin nilang gawa ko. Kanina pa ako dito sa loob ng conference room, siguro 1 oras ng mahigit.
Simula nang pumasok kami dito, kasama ang team ni Ariel, yung kaba ko hindi na nawala. Hindi rin ako mapakali. Pero ngayon na narinig ko na sagot nila ay nakahinga ako ng maluwag. Nakaka-proud ka, self. About that, gentlemen, I would like to introduce to all of you the photographer behind the beautiful photos you saw. Meet Alexa Gomez. Para naman ako nabato sa kinaupuan ko nang humarap sa akin si Jovan at ituro ako. Lahat ay bumaling sa akin direksyon. Isang magandang dilag palang photographer. Isang kimingiti ang ginawad ko sa kanilang lahat. Taktika, Jovan. Bakit kailangan mo pa akong ipakilala? Buisit. Hindi ba niya alam na kanina pa ako kabado? Akala ko kakalma ng isip at puso ko. Yun pala may biglang pasabog. Walang hiya talaga. Sabi niya sa akin ipapaliwanag ko lang yung ginawa kong shoot sa wine. Pasimple akong tumingin kay Jovan. Hindi siya nakatingin sa akin pero may naglalarong ngiti sa labi nito. Humanda siya sa akin. So Miss Gomez, you're a professional photographer for sure. Marami ka na nakuha mga magagandang litrato. Or I say mga kliyente dahil sa angkin mong galing. Sambit na isang matandang board member na nasa aking harap. Napalunok naman ako. Hindi ko tuloy alam ang sasabihin. Hindi naman kasi ako professional. Isa lamang akong bida-bidang babae na habi ang kumuha ng litrato. Sa susunod talaga hindi ko nagagawin na magbida-bida. Actually, Mr. Lee, Alexa is not professional but she have a good talent. Nakita niyo naman, right? Biglang sambit ni Jovan na siyang kinasinghap ng ibang board member. Gulat naman ako napatingin sa kanya. Kaloka, bakit niya ba sinabi yun? Nag-umpisa na naman ang bulungan. Sabi na, inaasahan nilang isang magaling at professional ang nasa likod ng magandang kuha ng mga wine. What? Hindi professional ang kinuha mo? Why? Sa himik ng boses na tinawag ni Mr. Lee, ni Jovan halatang disappointed ito. Kung kanina masaya sila ngayon, parang hindi nila nagustuhan ang naging desisyon ng kanilang boss. Bakit hindi Mr. Lee? She have a talent and kailangan na ng photographer kahapon. Hindi niya naman tayo binigo, right? Nagkataon na nagkaroon ng problema at siya lang ang pwedeng tumulong. Ano naman kung hindi professional? Nasa gawa pa rin ng basihan. Seryoso at malamig na tura ni Jovan. Nawala na nakakalukong ngiti nito. Ang kaninang magandang ambiance sa paligid ang napalitan na nakakatakot na aura ng aking boss. Parang dinaanan ng isang anghel ang 4 na sulok ng conference room. Napayuko na lamang ako dahil sa kabang nararamdaman. Bakit pa kasi sinabi ni Jovan yun? Nakakainis naman kasi itong lalaking ito eh. Wala naman kasi akong experience sa pagiging isang photographer. Habi ko nga lang, naawa lang ako sa mga taong pinagbabantaan niya na mawala ng trabaho kapag hindi nakahanap ng photographer. Nagmagandang loob lang naman ako. Why are you all so quiet? Disappointed because you found out that she is not a professional? Why? Is this your basis for a good photographer? Oh well, hindi ko naman kayo masisisi kung ganun but let me remind you. Maraming tao ang may talento na hindi nakikita o napapansin dahil mas gusto ng iba ang may degree pero minsan ang mga walang degree ang pinakamagaling. Bakit hindi natin subukan ng mga katulad ni Miss Gomez? Hindi isang professional ngunit may isang mahusay na talento na katumbas na isang professional. Huwag malitin ang mga taong tulad nila. Minsan bigyan din natin sila ng tsansa kaysa ibaba sila dahil hindi lang nakatapos. Mahaba't seryosong sambit ni Sir Jovan. Hindi ko maiwasan na hindi magangat ng tingin sa kanya dahil sa sinabi nito. Nakakagulat dahil hindi ko inaasahan ng isang katulad niya ay ma-appreciate kami mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Pero may talent kahit papaano. Bigla siyang humarap kay Ariel kaya mabilis akong umiwas ng tingin baka sabihin pa niyang tinitignan ko siya. Ariel, show to the board members ang pinasa sa inyo na photographer na kinuha ng team mo. I want them to compare the work of Miss Gomez and the photographer you hired. Okay sir. Naramdaman ko ang pagtayo ni Ariel sa aking tabi at dumiretso kung nasaan ang laptop na ginamit ko kahapon. May binuksan siyang isang folder tapos bungad sa screen sa aming harap ang mga kuha ng unang photographer na kinuha ng team nila Ariel. Ang larawang yun ay kuha ng unang photographer na pinili ng team ni Ariel. Professional daw siya pero tingnan mo napaka-plain ng shot niya. Walang effort. Nakita mo bang pagkakaiba? Professional laban sa libangan lamang. Ito ang nais ko ipahiwatig sa inyong lahat. Hindi dahil isa kang professional, magaling ka na kaagad. Anyway, biglang bumaling sa akin si Jovan, kaya napaayos ako ng upo. Ano na naman ang binabalak niya? Diyos ko naman. Can you explain to us, Alexa, the shot you did with the wines? What ideas? Seryoso niyang tanong. Sinalubong ko ang kanyang titig at base sa kanyang tingin, seryoso siya at walang halong biro. Ano ba kasing binabalak niya? Bakit kailangan pa niya makipagtalo sa mga board members? Ay naku,
Miss Gomez, tawag niya. Nakataas ng isang kilay nito tila naiinip na sa aking isasagot. Huminga ako ng malalim. Kaya mo ito, Alexa. Isipin mo presentation lang ito katulad noong nag-aaral ka. Hindi mo dapat ipahiya ang sarili mo. Kailangan ipakita mo sa kanila na kahit ganito ka lang, meron ka pa ring alam about sa photography. Aja, pinakatitigan ko si Sir Jovan bago seryosong sumagot. Sure sir, it's my pleasure. Kitang-kita ko kung paano siya bahagyang nagulat dahil sa aking sinagot. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Tumayo na ako tagad na nagtungo sa gitna kung nasaan ang laptop. Tumango sa akin si Ariel bago ako binigyan ng daan. Bumalik na ito sa kanyang kinauupuan. Binuksan ko ang folder kung saan sinave ang mga photos ng wines. Then nakangiti akong humarap sa mga taong nakatingin sa akin kahit na may kaba akong nararamdaman. Gusto kong patunayan ang sarili ko sa kanila. Kahit hobby ko lang ito, taus-puso at may pagmamahal naman ang gawa ko. Good morning, gentlemen. I know you are all shocked to know that someone like me is not a professional photographer. Disappointed. Yun ang una niyong naramdaman. I understand that, but please, huwag niyo kaming mamalitin dahil kahit wala kaming tinapos o degree, kaya namin makipagsabayan sa magagaling. Mahaba kong sabi. Parang may sumapi sa akin at nagkaroon ako ng lakas ng loob. Sumeryoso ako bago nilibot ang aking tingin sa kanilang lahat. Hanggang sa tumigil ang tingin ko sa lalaking nasa gitna at taimtim na nakatingin sa akin. Sigurado nagulat siya dahil nagsalita ako ng Ingles. Katulad ng sinabi ko sa kanya noon, marunong akong umintindi at magsalita ng Ingles. Hindi ko lang hilig magsalita ng ganun kapag hindi kinakailangan. Saka hindi bagay sa akin na magsalita ng ganun, isa lang ako mahirap na nilalang. Nakapagsasalita lang naman ako kapag English subject namin na may presentation sa school. Iniwas ko ng aking tingin sa kanya bago muli nagsalita. I love my hobby. I love photography. I know I'm not good enough, I know that. Dahil mas magagaling talaga, but at least I give justice to the wine shoot, right? Hindi ko binigo si Sir Jovan. Anyway, tumingin na ako sa screen. Let's start with the first picture. Sabay turo ko sa screen. In the first shot, I choose the wines lying down. One blurred, the other one is not. Why? Because the composition of the two bottles work well. It looks simple but elegant. Looks neutral. Pinili kong rooftop dahil may mini garden doon. At least magagawa ko yung gusto kong concept ng shoot. Yung maganda at kakaiba yung babagay sa wines. Then the second picture. Nilipat ko sa sumunod na larawan. In my second shot, naisip ko yung summer vibe siya. Saktong sikat ng araw. Ang ambience ng paligid. I do the bright light in the picture. This is risky actually. Lalo pat kung hindi ka marunong ng tamang timing, masisira ang summer vibes na gusto mong gawin. Summer feeling especially with the flowers and the leaves. A little dreamy and well-planned light reflection in the glass. Habang nagsasalita, napapansin kong ibang board members na tumatango. Tila na-amaze o natutuwa sa aking paliwanag. At sa pangatlong kuha, summary again. Successful balance between the sun rays and the shadow areas on the bottle. It is easy to get too much contrast but it works. Added mood of the pink flower and a bit of a background broken. And Viola, a perfect shot. When you see a picture you like, think about why you like it. What is it that makes it special and better than others? Then try to do something similar and unique. Marami pa akong ipinaliwanag tungkol sa mga ideas ko sa wines hanggang sa huling nakuha kong loob nila. Humanga sila sa talentong meron ako dahil doon gumaan ang pakiramdam ko. Nawala yung tinik sa aking dibdib at napalitan ng saya. Nakangiti ako habang inaayos ang laptop at ibang gamit. Lumabas ng board members at ang grupo nila Ariel. Naiwan na lang kami ni Jovan na mula kanina nagsalita ako sa harap. Hindi lang nagbigay ng komento o kahit isa man lang salita. Nakatitig lang siya sa bawat kilos at sasabihin ko. What a good presentation ha. Hindi ko akalain na magaling ka magsalita ng English. Muntikan na ako mapasigaw sa gulat na magsalita sa aking gilid si Jovan. Diyos ko, lagi talaga siyang ganito. Sapo kong aking dibdib ng balingan ko siya. Sinabi ko naman sa iyo na marunong ako magsalita at umintindi ng English. Kahit hindi ako nakatapos ng kolehiyo, marunong naman ako sa English. Ikaw lang tong hinusgahan kaagad ako noon. Porket mahirap? Sabay irap sa kanya at buhat ng laptop. Naalala ko na naman ang masasakit na salitang sinabi niya noon. Nakakairita at init ng ulo kapag naiisip ko. Binabalikan mo na naman ang nakaraan, tapos na yun at tumingin na ako ng tawad sa'yo. Seryoso niyang untag. Umiling lang naman ako tapos kinuha ng dala kong bag. Anyway, I was surprised by what I saw earlier. Ibang-iba ka kanina habang nagsasalita ka sa unahan. You impressed me and won the hearts of the board members. Good job.
Ginalingan ko talaga kanina para makuha ang loob nila at patunayan ang sarili ko. Saka ayoko mapahiya ka. Wait, siningkitan ko siya ng mata. Naalala ko mga ginawa niya kanina. Kung hindi niya ako pinakilala sa lahat, hindi sana mangyayari na magsalita ako sa harap. Bakit mo ginawa yun? Bakit feeling ko sinadya mong lahat kanina? Ipinakilala mo ko sa kanila at Natigil ako sa aking sinasabi nang biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng phone. May tumatawag. Napakapa ako sa aking bulsa at tinignan kung sa akin ba ang tunog na yun kaso hindi. Kaya bumaling ako sa lalaking nasa aking harap. Tamad na kinuha nitong kanyang phone sa suot na suot bago tinignan ng caller. Nagsalubong ang mga kilay nito at walang ano-ano sinagot ang tawag. What? Anong kailangan mo't napat? What? Okay, wait me there. I'll take care of it. Pagkababa niya na tawag, seryoso niya akong tinignan. Let's go, iyahatid na kita pa uwi. Nagtaka naman ako. Ha? Hindi ba't mag-stay pa ako dahil itong unang? Hindi ko natuloy ang sinasabi na sumingit na naman siya. I have something important to do. Maybe I'll go home late later. Hindi na kita madadaanan. Let's go. Tumalikod na siya at nagmamadaling naglakad palabas. Wala naman ako nagawa kung hindi ang sumunod sa kanya. Mas mabuti na nga siguro umuwi ako, at least nasa mansyon lang ako at nag-aalaga ng bata. Saka mukhang importante ang lakad niya dahil halata sa itsura nito. Pagkalabas namin ng conference room, sinalubong kami ni Eva kaya napatigil kami sa paglalakad ng boss ko. Sir, here is the... Cancel all my meetings today. I'm leaving cause I have something important to do, Eva. Just reschedule it tomorrow or the next day. Singit ni Jovan sa sasabihin sana ng babae. Nawala ang ngiti nito dahil sa tinura ng boss namin. What? Sir, it's not my work. I know Alexa is the one who assigned for your schedule because I'm still busy with the paperwork you gave me. Why, sir? Do it, Eva. Don't ask too many questions. Uuwi na si Alexa kaya wala nang ibang pwedeng gumawa kung hindi ikaw. Just do what I say. Pagkatapos ay nilagpasan na niya si Eva na natulala lang dahil sa pasigaw na sambit ng kanyang amo. Hindi naman ako nakaimik at sinundan na lang ang boss ko, nagmamadali talaga. Habang nasa biyahe, pinili ko na lang maging tahimik. Kakaiba kasi ang aura ng boss ko. Salubong ang kilay nito. Baka kapag nagsalita ako o makagawa ng ingay, ay bigla na lang akong bugahan ng apoy. Kaya inabala ko na lang ang aking sarili sa pagtanaw sa labas ng bintana. Simula na makausap niya si Mark, biglang nag-ibang mood nito. Siguro nasa 20 minutos lang ang tagal ng binyahe namin ni Jovan. Nakarating agad kami sa labas ng mansyon. Hindi na siya pumasok sa loob at binaba na lang ako sa labas ng gate. Pagkababa ko, agad-agad niyang pinaharurot ang kotse paalis. Hindi man lang ako hinintay na magpasalamat sa kanya. Madaling-madali ang lalaki. Naisip ko nga na kung nagmamadali siya, sana hindi na lang niya ako hinatid pa. Kaya ko nang umuwi mag-isa at mag-commute eh. Hindi sana nakarating na siya kung saan ang pupuntahan niya. Napailing na lang ako bago pumasok sa loob. Jovan's POV. After ko maihatid sa labas ng mansyon si Alexa, mabilis kong pinaharurot pa alis ang kotse. Kanina pa ako nagtitimpis sa aking emosyon. Gusto kong mang-iwan na lang si Alexa sa kumpanya at bumiyahin na lang ito mag-isa. Hindi naman kaya ng konsensya ko. Baka may mangyari pa sa babaeng yun. Gusto kong safe itong nakauwi sa bahay. Tinawagan ako ni Ventura na may dalang masamang balita. May problema daw sa shipment. At alam ko na malaking problema yun. Hindi tatawag ang dalawa kung kaya naman nilang gawa ng paraan. Kailangan kong ayusin ito. Hindi na ako papayag na masira na naman ang shipment at operation namin. Mabilis kong pinaharurot ang kotse patungo sa warehouse kung saan naghihintay ang mga tao ko. Ano kayang shipment na tinutukoy ng mga kaibigan ni Jovan? Ano ang mangyayari ngayong naging matagumpay ang ginawang trabaho ni Alexa? Maging madalas na kaya siyang kasama ni Jovan bilang sekretarya niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.